Praise the Lord. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit marami ang mga Kristiyanong nagbabackslide ngayon? Maraming Kristiyano sa simbahan na lang natin na dati ay masayang naglilingkod sa Panginoon tapos bigla-bigla na lang nawawala sa presensya ng Panginoon. Noong 1980s, nagkaroon ng isang malaking krusada. Halos 294,000 ang nag-soul win nila sa krusadang iyon. Pero nang dumating ang araw ng paglilingkod sa Panginoon, ang nakaalap lang nila 14,000 lang ang naging active sa gawain ng Panginoon. Napakarami ang nagdesisyon na hindi nila kaya panindigan ang manampalataya sa Panginoon. Bakit? Ito ay bunga ng modernong evangelization process na ginagawa ngayon. Ang sabi sa Book of Psalms 19 verse 7, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ano ang nagpapanauli ng kaluluwa? Well, malinaw na sinabi sa Biblia na ang kautusan ng Panginoon ay nagsasauli sa kaluluwa. Para mailarawan natin ang kautusan ng Panginoon, pumunta tayo sa kautusan dito sa mundo. Imagine pag sinabi ko sa iyo na meron akong magandang balita, napakagandang balita. Meron nagbayad ng 25,000 pesos ng traffic violations mo. Marahil ang isasagot mo sa akin ay, ano ang sinasabi mong violation ko ng 25,000 pesos? Ang aking mabuting balita ay magiging isang malaking kalokohan para sa iyo at magiging offensive para sa iyo sapagkat sinasabi ko meron kang violation na iniisip mo naman na hindi mo ginawa. Pero kapag sasabihin ko sa iyo na ganito, habang ikaw ay nagpapatakbo ng sasakyan mo doon sa paaralan, sa harap ng paaralan ng mga bulag na bata, tumatakbo ka ng 100 kilometers per hour pero may nakalagay doon na 30 kilometers per hour lang, dire-diretso ka. Ang iyong ginawa ay napakadelikado. Kaya naman ay binigyan ka ng violation fine na 25,000 pesos. Pero napakaswerte mo kasi mayroon taong hindi mo kilala ang nagbayad ng fine mo para maabsuelto ka sa violation na yon. Kapag sinabi ko sa iyo ang mali mo munang ginawa para maintindihan mo at sinabi ko sa iyo na mayroon taong nagbayad ng fines para sa iyo, ang aking mabuting balita ay hindi magiging malaking kalokohan sa iyo at hindi magiging offensive sa iyo kasi maintindihan mo ang violation na ginawa mo at ang aking mabuting balita ay magiging mabuting balita para sa iyo. Gaya na lamang ng paglapit natin sa tao para mag-soul win. Imagine halos lahat ng tao ay alam nila na si Jesus Christ ay namatay para sa ating mga kasalanan. Kapag sinabi natin na sa kanila na si Jesus Christ ay namatay, pinako sa krus para sa iyong kasalanan, ang mabuting balita na yun ay magiging isang malaking kalokohan para sa kanila at magiging offensive sa kanila kasi sinasabi natin sila ay makasalanan na ang alam naman nila ay mas marami pang masamang tao kaysa sa kanila. Pero kung susundin natin ang biblical way of evangelism, bubuksan muna natin ang 10 banal na kautusan ng Panginoon upang ipakita sa kanila kung ano ang kanilang mga naging kasalanan sa Panginoon, paano sila sumalasang sa Panginoon. Ay matutulad sila sa sinasabi sa Book of James 2:9 na tayo ay hinahatulan ng kautusan na gaya ng mga suwail. Malalaman nila ang kanilang mga pagkakamali at ang ating mabuting balita na si Kristo ay namatay, ipinako sa krus para sa kanilang mga kasalanan ay hindi magiging isang kalokohan para sa kanila at hindi magiging offensive sa kanila sapagkat nalalaman nila ang kanilang mga kasalanan at kikilos ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanila. Sa Book of Romans 3:19, malalaman natin ang isang gamit ng kautusan ng Panginoon. Ito ang sinasabi. Ngayon nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan yaon ay sinasabi sa mga ilalim ng kautusan upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasailalim sa hatol ng Diyos.
So isang gamit ng kautusan ng Panginoon ay para itikom ang bibig ng makasalanan, para matigil ang kanilang pag-justify na mas marami pang tao mas masama kaysa sa akin. At upang ang lahat ng mundo, hindi lamang ang mga Hudyo, kundi lahat ng mundo ay mapasailalim sa paghahatol ng Panginoon. Ang sabi sa Book of Romans 3 verse 20, sapagkat sa pamamagitan ng gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Ang kautusan ang magsasabi kung ano ang kasalanan na ating mga ginawa. Ano ang kasalanan? Ang sabi sa 1 John 3:4, ang kasalanan ay pagsalangsa sa kautusan. Romans 7:7, ito ang sinasabi. Ano ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan? Huwag namang mangyari. Ito ang isa sa napakagandang statement na sinabi ni Apostle Paul. Datapwat hindi ko sana nakikilala ang kasalanan, kundi sa pamamagitan. Ang sinasabi niya, hindi niya alam ang kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng kautusan. Galatians 3:24, anupat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. So, isang gamit ng kautusan ay para maging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang ariing tayong ganap sa ating pananampalataya. Hindi tayo matutulungan ng kautusan, kundi sasabihin niya ang ating pagkakamali. Hindi tayo maitutuwid ng kautusan, kundi tayo ay hatulan sa pamamagitan nito sa harap ng banal na Diyos. Ang problema sa modernong paraan ng pag-i-evangelize ngayon, binago nila, gumawa sila ng ibang paraan upang ilapit ang mga makasalanan papunta kay Kristo. Gumagamit sila ng ibang paraan, at ito ay ang pagpapabuti ng buhay. Ang sinasabi nila, si Jesus ay bibigyan ka ng kapayapaan, pagmamahal, katuwaan, fulfillment sa buhay at walang hanggang kaligayahan. Upang mailarawan ang maling evangelism process na ito, bibigyan ko kayo ng dalawang example. May dalawang pasahero na sasakay sa eroplano. Ang unang eroplano ay sinabihan ng ganito, magsuot ka ng parachute upang mapaganda ang iyong pagbabiyahe. Napaisip ang unang pasahero, sinasabi niya, paano kaya mapapabuti ang aking pagbabiyahe sa pagsusuot ng parachute? Well, ang ginawa niya, subukan ko nga kung totoo yung sinasabi. Sinuot niya ang parachute, ramdaman niyang mabigat sa kanyang balikat, at nang umupo siya, hindi siya makaupo ng maayos dahil sa parachute. At habang tumatakbo ang biyahe, nakikita niya na pinagtatawanan siya ng mga kapwa niya pasahero at hinahamak siya, nilalait siya dahil sa suot ng parachute. Kaya naman hindi niya na matiis ang pangungutya ng kapwa niya pasahero. Tinanggal niya ang parachute at itinapon niya sa sahig dahil sa pagkakaalam niya hindi napabuti ang kanyang biyahe dahil sa parachute na yun, at nagkaroon siya ng galit sa nagsabi sa kanya. Pumunta tayo sa pangalawang pasahero. Sinabi sa kanya na magsuot ka ng parachute dahil kahit anumang oras ay pwede magka-problema sa eroplano. Patatalunin kayo sa eroplano. Well, kapag pinatalong kayo sa eroplano, nalalaman mo na maliligtas ka dahil may suot kang parachute. Dahil sa isip ng pangalawang pasahero na ang consequence kapag pinatalon sila sa eroplano ay sinuot niya ang parachute dahil ito ang magliligtas ng kanyang buhay. Hindi niya alintana ang bigat sa kanyang balikat, hindi niya alintana dahil kahit hindi siya komportable sa kanyang pagpupo, dahil at ang kanyang utak ay ang iniisip ay kung ano ang mangyayari sa kanya kapag hindi niya sinuot ang parachute kapag sila pinatalon sa eroplano. Kaya naman ang kaalaman yun ang nagbigay sa kanya ng katuwaan at kanyang daigin ang mga panlalait at
kakutyaan ng pagtatawa sa kanya ng kapwa niya pasahero. At nagkaroon siya ng malaking pasasalamat doon sa nagsabi sa kanyang isuot niya ang parachute na yun para sa kanyang kaligtasan. Well, tignan natin ang motibo at ang resulta ng dalawang pasahero na nagdesisyon isuot ang parachute. Yung una, sinabihan siya na isuot ang parachute para mapabuti ang kanyang buhay. Pero ang nangyari sa kanya, nilait siya ng mga kapwa, tinawanan siya, kaya naman tinanggal niya ang parachute at nagalit siya doon sa nagsabi sa kanya na mapapabuti ang kanyang buhay. Kaya naman, as far as he is concerned, hindi mo na muling pipilit ang tao yun na isuot muli ang parachute. At sa pangalawang pasahero, sinabi sa kanya na isuot mo ang parachute para sa iyong kaligtasan dahil anumang oras ay pwede kang tumalon sa eroplano. Nagkaroon siya ng buong kagalakan sa kanyang puso sapagkat nalalaman niya ng parachute niya na magliligtas sa kanya sa anumang kapahamakan na mangyayari. Tignan niyo ang sinasabi sa modernong proseso ng evangelism. Isuot mo si Jesus Christ at bibigyan kanya ng kapayapaan, pagmamahal, katuwaan, fulfillment sa buhay at walang hanggang kaligayahan. Sa madaling salita, pabubutihin, pagagandahin ni Jesus Christ ang buhay mo. Pero ano ang nangyari? Ang natanggap ng na-evangelize ay ang ipinangakong pagsusubok, tribulation at persecution. Kaya naman ang ginawa niya, tinanggal niya si Jesus Christ dahil ang pinangawa sa kanya ay magandang buhay, pero nakuha niya yung mga persecution, tribulation at pagsusubok. Kaya naman nagkaroon pa siya ng galit doon sa mga nag-evangelize sa kanya sapagkat para sa kanya binigyan siya ng isang malaking kasinungalingan. Sa halip na sabihin natin na si Jesus ay pagagandahin ang buhay mo, dapat natin sabihin sa bawat tao na anumang oras ay tatalon sila sa eroplano. Nakatakda sa tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay kahatulan. Kapag nalalaman ng tao na ang kakilakilabot na mangyayari sa kanila sa nakapahamakan kapag sila ay sumalangsang sa kautusan ng Panginoon, ay lalapit sila sa Panginoon, mananampalataya sila sa Panginoon, hihingi sila ng pagkatapatawaran dahil sila darating ang araw na hahatulan sila ng Panginoon. Dapat sa ating mga nag-evangelize ganito ang ating sabihin na mayroong galit na darating. At inutos ng Panginoon na magsisi sa ating mga kasalanan dahil itinakda ng Diyos ang paghatol ayon sa kanyang katwiran. Ang importante dito ay ang katwiran ng Panginoon at hindi kaligayahan. Gaano ka man nabubuhay, gaano ka man kasaya, gaano ka man kaligaya habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito. Kapag wala ang katwiran ni Kristo sa buhay mo, ikaw ay mapapahamak. Sabi sa Proverbs 11:4, ang kayamanan ay walang kabuluhan sa kaarawan ng puot, ngunit ang katwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Ang kapayapaan, pag-ibig at kaligayahan ay bunga ng salvation o kaligtasan. Pero hindi natin dapat itong gamitin bilang pang-akit para sa kaligtasan. Dahil kapag gagawin natin ito, patuloy natin gagawin ang mga bagay na ito, ang magiging tugon ng mga makasalanan sa Ebanghelyo ay kawalan ng pagsisisi. Sa pangalawang pasahero, nalalaman natin na meron siyang kapayapaan at kaligayahan sa kanyang puso sapagkat nalalaman niya na ang parachute ang magliligtas sa kanya sa anumang kapahamakan na mangyari sa eroplano. Ganon din sa ating mga mananampalataya. Kapag tayo ay tunay na tumugon sa Ebanghelyo, nagkakaroon tayo ng kapayapaan at kaligayahan sa ating puso dahil alam natin na ang katwiran ng Diyos ang magliligtas sa atin pagdating ng kanyang paghatol.
Balikan natin ang pangalawang pasahero. Merong isang stewardess na may dala ng mainit na kape, bagong kulo. At nang mapatid ang stewardess nito na may dalang kape, natilapon ito doon sa pangalawang pasahero. At syempre, anong magiging reaction ng pangalawang pasahero? Masakit, init, dahil tumapon sa kanya ang bagong kulong tubig. Ang gagawin ba niya? Itatanggalin niya ang parachute? Itatapon niya sa side? At sasabihin niya, walang kwentang parachute ito? Hindi niya gagawin yun, mga kapatid. Dahil hindi niya sinuot ang parachute para mapagandang kanyang flight. Sinuot niya ang parachute para iligtas ang kanyang sarili sa anumang kapahamakan na pwede mangyari. Ganun din sa ating mga kapatid, sa ating mga mananampalataya, na kung ang ating buhay magkaroon ng mga problema, pag-usubok, hindi mawawala sa ating kaligayahan at kapayapaan. Hindi tayo magagalit sa Diyos. Bakit? Hindi tayo lumapit sa Diyos para mapaganda ang ating buhay. Lumapit tayo sapagkat sa ang kanyang katwiran na magliligtas sa atin sa walang hanggang kapahamakan. In fact, ang mga tribulation, persecution at pagsusubok ang siya pang magtutulak sa atin na mas lalong lumapit sa Panginoon sa mga ganitong pagkakataon. Maraming Kristiyano ngayon na sinasabi nilang sila ay Kristiyano, pero kapag ang kanilang buhay ay naging masalimuot, nagkaroon ng tribulation, persecution at pagsusubok, nawawala ang kanilang kaligayahan at nawawala ang kanilang kapayapaan sapagkat mali ang naging tugon nila sa Ebanghelyo. Ito ay kawalan ng pagsisisi. At kung wala ang totoong pagsisisi, wala tayong kaligtasan. At kung tayo ay nagkakasala, dapat natin malaman na hindi tayo nagkakasala sa tao, hindi direkta tayo nagkakasala sa Diyos. Tingnan niyo si David. Si David ay nangalunya, nainggit sa asawa ng kanyang kapitbahay, nagsinungaling, nag-disobey siya sa kalooban ng Panginoon. Pero nung siya ay nanalangin, ang sinabi, sapagkat laban sa iyo o sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin. Sabi mo, ang panalangin ni David sa Panginoon. Si Joseph ay inaakit ng asawa ni Potiphar. Ang sabi ni Joseph, hindi ko paano kung magagawa ganitong kasalanan. Hindi ako dapat ayaw ko magkasala sa Panginoon. Yung sa prodigal son, sabi niya, nagkasala ako sa langit. Si Apostle Paul, tinuro niya ang direktang pagsisisi sa Panginoon. Sabi niya, sapagkat ang kalumbayan mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi. Kaya ang ating pagkakasala ay hindi horizontal, hindi sa tao, kundi tayo ay direktang nagkakasala sa Panginoon. Ang katakutan sa kautusan ng Diyos ay may malaking role sa pag-akay ng makasalanan patungo kay Kristo. Kailangan muna nilang makita na sila'y ligaw bago sila makuhaw sa awa ng Diyos. Wala silang pakialam sa panganib hanggat hindi nila nakikita. Imagine kung meron kang nakita isang tao na alam mong malulunod siya dahil palang papunta siya doon sa malalim at alam mong malulunod siya. Hindi ka mag-atabiling lumangoy sa lipin siya, dalhin siya sa pangpang. Pero alam mo ba, hindi siya matutuwa sa iyo dahil hindi niya nakikita ang panganib. Hayaan mo na siya makainom ng 10 litro ng tubig. At pag nakita mo na ang kamay niya ay kumakaway, tumihingi ng tulong, sagipin mo siya. At kapag sinasagip mo siya, magkakaroon siya ng higit na pasasalamat dahil naligtas mo ang buhay niya. Katulad na lamang halimbawa na may nagsabi sa akin, "Hey RB, meron akong piniling gamot. Napakamahal ito. Binenta ko ang bahay ko para bilhin ng gamot na ito. Binibigay ko sa iyo ito bilang isang regalo.
At ano magiging reaction ko? Ano? Binibigay mo sa akin ang gamot na ito, ibinenta mo ang bahay mo para lang bilihin ang gamot na ito para sa at ibibigay mo sa akin. Salamat. Mawawalan ng kabulan, hindi ko ma-appreciate ang regalo na iyon. Pero pag sinabi sa akin ng tao na yun na, Harvey, nakita ko naman na meron kang marabahang karamdaman. 2 months na lang ay mamamatay ka na. Ha? Ano ako, kakabahan ako, matatakot ako dahil 2 buwan na lang dahil nalaman ko na meron akong karamdaman. At pag sinabi huwag kang mag-alala, ibinenta ko ang aking bahay para bumili ng gamot na ito at ibinigay ko regalo para sa iyo. Hindi ko tatanggapin ang regalong yun. In fact, magpapasalamat pa ako ng lubos sa nagbigay sa akin ng kagamutan dahil nalaman ko ang aking karamdaman. At nangangailangan ako ng kagamutan. Ang problema sa modernong evangelism ngayon, ibinibigay mo na nila muna ang gamot nang hindi ipinaliliwanag ang sakit. Binibigay natin ang kaligtasan na hindi muna natin ipinapakita sa nila bakit kailangan silang maligtas. Kaya naman maraming Kristiyano na blasphemer, sinungaling, adulterer, fornicator, at patuloy nilang ginagamit ang biyaya ng Panginoon at nalalaman inaakala nilang sila ligtas sapagkat sila nagmamagay. Sapagkat tinanggap nila ang biyaya na hindi nila nalalaman ang kanilang mga pagkakasala. Kung titignan natin ang biblical evangelism, ang tugon sa pag-iibanghelyo kaya lang ginawa ng Panginoon. Ang kautusan ay ibinibigay sa mga panalo o mayayabang at biyaya ay ibinibigay sa mga mapagkumbaba. Isang halimbawa dito sa Luke chapter 10 verse 25, mayroong isang lawyer tagapagpatupad ng batas na Hudyo. Tinutukso niya ang Panginoon. Sinabi niya, paano ba ako makakamit ng kaligtasan? At ano sabi sa kanya ng Panginoon? Binigyan niya 10 utos. Ano ba ang nasusulat sa utosan? Mahalin mo ang buong Diyos, ang buong kaluluwa ng puso, mahalin mo ang iyong kapwa. At sinabi sa kanya ng Panginoon, mabuting gayon, kung gagawin mo, maliligtas ka. Pero dahil gusto ng lawyer na ito na justify ang kanyang sarili, at ang nalalaman ng Panginoon na siya ay galit sa mga Hudyo at hindi galit sa mga Samaritano, kaya binigay sa kanya ang kwento ng Good Samaritan. Kautusan ng Panginoon na magpapana uli sa kaluluwa. Sa Luke chapter 18, mayroong isang mayaman na puno. Ang sinabi sa kanya, tinanong niya, paano siya maliligtas? Sinabi sa kanya ng Panginoon ng 10 utos. Mahalin mo ang mga magulang, huwag kang magkasunod, huwag kang mangangalunya. Ang sabi ng mayaman, ginawa ko na ang lahat ng ito. Well, nalalaman ng Panginoon. Binigay sa ang kanyang kukulang. Binigay sa kanya ang una at pangalawang utos na ang Diyos ang nag-iisang Diyos at kailangan wala siya nag-iibang Diyos maliban sa Diyos. Sapagkat nalalaman ng Panginoon ang tao ng kanyang Diyos ay ang kanyang kayamanan. Kaya sinabi sa kanya ng Panginoon, ibenta mo lahat ng iyong pag-aari at sumunod ka sa akin. Kaya ang kautusan ay ginagamit sa mga palalo at mayayabang. Sapagkat ang kautusan ang babasag sa puso ng mga mayayabang at mapagmataas. Pero ang ebanghelyo, ang biyaya, ang siyang magre-restore ito, ang gagamit sa basag ng puso, mga kapatid. Paano naman ginamit ang biyaya sa pagsusuluin, mga kapatid? Ito ay sa halimbawa kay Nicodemus sa John chapter 3. Nalalaman natin na isang tagapagpatupad din ng
kautusan si Nicodemus sa mga Hudyo, pero meron siyang mapagpakumbabang puso at lumapit sa Panginoon na sinasabi niya na, Guro, hindi mo magagawa ang lahat ng ito kung walang Espiritu ng Diyos sa iyo. Kaya naman binigyan siya ng biyaya ng Panginoon. Anong sinabi sa kanya? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong lana upang ang lahat ay sumampalataya sa kanya at huwag mapahamak, kundi karoon ng buhay na walang hanggan. Hindi niya na binigay ang 10 utos sapagkat nalalaman niya na si Nicodemus ay meron na mapagpakumbabang puso. Nalalaman niya ng kanyang mga pagkakasala. Sa Acts chapter 2, sa Day of Pentecost, nung sinabi na nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ng Panginoon at tatanggapin nila ang gift of the Holy Ghost, nalalaman ang kausap nila doon ay mga devout Muslim, ay mga devout Jews, mga Hudyo, sapagkat ang araw ng Pentecost, ito ay ang pagkulita sa pagbibigay ng kautusan ng Panginoon kay Moses. So alam nila ang 10 utos, nalalaman nila na sila ay makasalanan, guilty na sila, at higit sa lahat, nalaman nila na pinatay nila ang Panginoon, kaya naman nagkaroon sila ng basag sa kanilang puso. Kaya hindi na ibinigay sa kanila ang 10 Commandments, kundi binigyan na sila ng biyaya. Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Kaya dapat maging matalino rin tayo. Dapat natin malaman kung ang tao ay open o hindi sa aral ng Panginoon. Kapag sila ay palalo at mayaba, ibigay natin sa kanila ang 10 utos. Kapag nakikita natin na sila na ay mapagpumbagat, nalaman nila ang kanilang pagkakasala, ibigay natin ang biyaya. 1 Timothy 1:8, ito ang sinasabi na dapat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng matuwid. Kung ginagamit ng tao sa matuwid, ibig sabihin na kapatid, may tamang paggamit ng kautusan at ito ay ginagamit para sa mga makasalanan. Sa mga homosexuals, kapag tayo ay magpapatato sa mga homosexual, huwag natin silang kausapin tungkol sa kanilang lifestyle. Hindi sila magiging masaya doon. Bagkus handa silang ipaglaban ang kanilang karapatan. Ibigay mo ang 10 Commandments na sila ay makasalanan. Ano man ang kanilang lifestyle sa buhay. Kaya ang kautusan ang nagsasauli ng kaluluwa. Ang sabi sa Romans 2:15, ang kagandahan ng kautusan ng Diyos ay nakasulat sa puso ng mga tao at pinatutuhanan ng kanyang budhi. Ibig sabihin, mga kapatid, sa tuwing ang tao ay gagawa ng isang kasalanan, nalalaman nila kapag nakasulat sa kanilang puso at pinatutunayan ng kanilang budhi, nalalaman nila na ang kanilang ginagawa ay mali. So ibig sabihin, meron silang kamalayan na sila ay nakakagawa ng kasalanan sa tuwing sila ay nagkakamali. At kapag nalalaman ng tao na sila ay nagkasala, ito ang magbibigay sa kanila ng pagkakataon kapag sisi. Kapag hindi natin ipinakita ang kautusan sa mga makasalanan at nagsusulbin tayo, ang mga mawawin natin na kaluluwa, ang lahat ng ito, ang church ay mapupuno ng mga false converts na siya nangyayari ngayon sa maraming churches sa Kristyanismo. Katulad na lamang sa isang karamdaman, i-discuss sa isang tao ang kanyang sakit, posibleng 10 minutes sasabihin sa kanya na siya ay may sakit. Ipapakita ang kanyang kalusugan, makikita ang kanyang mga karamdaman sa kanyang katawan, mga feel sa kanyang katawan. Ipapakita. Kapag naintindihan ng tao yun ang kanyang sakit, hindi mo na kailangan ipaliwanag pa ang gamot. Kapag ibinigay mo ang gamot, automatic yun. Iinumin niya dahil nalaman niya, nagkaroon siya ng kaalaman tungkol sa kanyang karamdaman.
Ganon din mga kapatid sa mga mananampalataya. Kailangan nilang malaman ang pagkakasala para mauhaw sila sa katuwiran ng Panginoon. Ilang mananampalataya ang sa church ang nauuhaw sa katuwiran ng Panginoon. Ang lahat ay tila ba para magiging ang pagiging Kristiyano ay magkakaroon ka ng magandang buhay na hindi naman biblical ang sinasabi. Alam niyo mga kapatid, kapag nalaman ng tao na sila ay makasalanan at iniligtas sila ng Panginoon, paano ba sila ay matatanggap nila, magkakaroon sila ng katuwaan sa kanilang buhay? Ano ba ang essence ng naipako ang Panginoon sa krus? Ganito yun mga kapatid. Nang tayo ay nagkasala, karapat dapat tayo itapon sa impyerno. Wala tayong magagawa sa ating mga sarili pagkat lahat tayo ay guilty sa harapan ng banal na Diyos. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon, binayaran niya ang piyansa para sa atin. Nang siya ay maipako sa krus, siya ang naging piyansa natin sa ating mga kasalanan. Para bang sa court of law sa mundo ito mga kapatid. Kapag ang isang kriminal ay nahatulang guilty sa kanyang ginawa, siya ay dadalhin sa kulungan. Pero kapag mayroong taong nagbayad ng piyansa para sa kanya, walang magagawa ang judge kundi palayain siya sapagkat nabayaran ang kanyang piyansa. Ganon din sa atin mga kapatid. Napalaya tayo sa impyerno sapagkat ang Diyos ang nagbayad ng piyansa para sa atin. Kapag tayo ay nagsusolving, ang pinakagawain natin o trabaho natin ay ibigay sa kanila ang mabuting balita, i-disciple sila, gabayan sila, pero hindi natin trabaho mga kapatid ang mag-follow up sapagkat wala tayong magagawa sa kanilang pananampalataya. Ang Diyos ang nagsasabing siya ang author and finisher ng ating faith. Kailangan nilang marinig ang salita ng Panginoon. Kailangan nilang marinig ang kautusan ng Panginoon sa kanilang mga puso. Dahil hindi manggagaling sa atin ang kanilang kaligtasan, kundi ang Diyos ang kikilos sa kanila. Halimbawa na naman, kay Lazaro, nung siya ay namatay, pwede natin kunin ang kanyang katawan, itayo siya, buksan ang kanyang mga mata, pero hindi siya mabubuhay. Pero kailangan marinig niya ang salita ng Panginoon sa kanya mismo sarili para siya ay mabuhay. Ganun din mga kapatid sa mananampalataya. Hindi natin, ang trabaho natin ibigay ang mabuting balita, pero ang kanyang kaligtasan ang Diyos ang kikilos sa kanya. Kailangan niya marinig ang boses ng Panginoon. Hindi natin madalas na dinidiscuss ang katakot-takot na mangyayari sa impyerno sapagkat kapag gagawin natin yun, makagagawa tayo ng mga mananampalataya sa takot nang alam lang nila ang Diyos ay walang awa, punong-puno ng galit. Pero kapag ang itinuro natin sa kanila ay ang tungkol sa kautusan ng Panginoon, ang mga converts natin na makukuha ay mga tearful converts at hindi fearful converts dahil nalalaman nila na sila ay makasalanan, na ang tanging katuwiran ng Panginoon ang makapagliligtas sa kanila. Kaya kapatid, kapag examine mo ang sarili mo, ikaw ba ay true converts o false converts? At ngayon, tingnan mo kung paano ka lumapit nang ikaw ay masolve, nang ikaw ay lumapit sa Panginoon, nang ikaw ay manampalataya sa Panginoon. Siya sa atin mga iyong sarili. At ngayon ang tamang panahon para manalangin ka, humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon at maglingkod ka ng tama
nalalaman natin na ang buhay na ito ay pansamantala lamang at ang ating pinakaminimithi ay ang